O magandang araw sa inyo, idol. Tamang-tama, nandito ako ngayon sa loob ng dealership. Suzuki Taytay. Shout out sa mga followers po ni The Carlon Expert na residente po sa areang ito. Especially yung mga taga Rizal, Antipolo, Taytay, Angono, Binangonan, or even Pasig. Pwede. At doon naman sa mga customers na into buying ng Suzuki vehicles, Jimny, Ertiga, XL7, APB, Espresso, Celerio, Desire, mag-comment lang kayo sa video ito or i-follow nyo ako sa akin Facebook page, The Carlon Expert, na mabigyan ko kayo ng free quotation. At kung sakaling gusto po ninyong mag-walk-in sa dealer na ito, gusto po ninyong mag-test drive, hanapin nyo po ang aking ahente dito na si Joseph Cruz. Isa po siyang group manager. Sabihin po ninyo, follower po kayo ni The Carlon Expert. Nang sa ganun mabigyan po kayo ng magandang offer. Promo for the month of February and onwards. Okay? Panoorin po ninyo ang video ito hanggang matapos dahil napakaganda po ng ating pag-uusapan. Ito po ay continuation doon sa nauna po nating video tungkol sa issues ng Ford Manila Bay, na which is marami pong nainis, nagalit sa dealer na yan dahil napaka unprofessional yung nangyari. Okay? So, nangyari na. Nangyari na mga ka-idol. Ngayon ay move on tayo, resolbahin po natin yan, kasama po tayo dyan dahil one of the salesman din po tayo, At ito naman ay personal insights ko rin o suggestion. So disclaimer lang mga ka-idol, ito ay personal kong opinion. Okay, wala pong kinalaman ang Ford dito. Even yung PS Bank na yan, 'di ba? Or yung customer. Wala. Personal opinion ko lang ito bilang veterano at batikang ahente mga ka-idol. At syempre, yun yung idol, no? Anyway, yun na nga, nangyayari. Binili ng cash ni Billialin Lim, Ford Everest Sport. Yun nga lang, naging financing under sa pangalan ni Corporal Coral through PS Bank. Paano ngayon yan re-resolbahin? Of course, iimbestigahan po yan ng PS Bank at ng Ford Manila Bay. Maghaharap-harap sila ngayon yan. Pwede yung isyuhan ng sabina or pwede po silang magkaroon ng settlement or amicable settlement na yan. Depende kung ano yung magiging outcome in the future. But for me, to resolve that, ito lang ang yung nakikita ko or maybe suggestion ko na rin mga Lodi. Sa side ni Corporal Coral at ni Billialin Lim, kailangan kausapin ni Ford Manila Bay. Yang dalawang yan. Okay? Na magkaroon sila ng settlement. Agreement. Nang sa ganon matahimik po sila. At nang sa ganon ay malinis din po ang pangalan ng Ford Manila Bay. At mind you mga ka-idol, Ford Manila Bay has a good performance. Naging top dealer din po iyan ng Ford. And I doubt na magpapasira po ang dealer na yan. At hindi rin po sila manginginteres sa halagang 2 million dahil ang may-ari po niyan ay isang bilyonaryo. Diba? Sino manginginteres sa 2 million? Manipulated? Maybe manipulated po yan ng tao sa baba, ng ordinaryong ahente. But when it comes to management, may-ari, never na gagawin yan. At kahit sinong tatanungin mo sa mga dealership, hindi nila gagawin yan. Hindi nila isusugal ang kanilang posisyon ng dahil lang sa 2 million. Okay? Hindi mga idol. So, ganito ang gagawin yan. Kakausapin ni Ford ang dalawang customer na yan. Okay? Ngayon, sabihin niya kay Corporal Coral na total, sa'yo naman nakapangalan yan, nandyan na kagad, nabayaran ka na, yung unit na yan, hindi mo namang talaga kayang monthlyhan, i-surrender mo na. Unless kung gusto mong ituloy.
Kung gusto mong ituloy, ibibigay ni Bilalin Lim ang unit na nasa kanya. Dahil sa iyo naman yan talaga originally nakapangalan. Kung hindi mo naman kayang monthlyhan yan, then isurrender mo na. Considered as bad record ka or replibin ka na under PS Bank. At tatanggapin naman yan na PS Bank dahil ibibenta na rin po yan ni PS Bank. And admittedly, lost na rin po yan sa side nila. Okay? Sa side naman ni Ford Manila Bay, considered as lost din po yan. Pero hindi niya i-refund ang pera ni Mrs. Lim. Ang gagawin ni Ford is mag-expedite siya ng panibagong unit na Everest. Aging unit na Ford Everest na may malaking diskwento. Regardless kung anong year model yan. Let's say, 2024 year model Ford Everest. 2023 year model yata yun. Pwede na. Panalo na. Mrs. Lim, gusto kong magkaroon tayo ng settlement. Gusto kong malinis na yung ating usapan. Maklear na natin yung ating issues na ito. Admittedly, lapses din po namin yan dahil nakalusot sa amin yung ahente. Diba? Hindi po namin nabantayan. Nakalusot po sa amin. Negligence po namin yan. Okay, ganito na lang gagawin natin. Tatanggapin po namin yung loss. Bibigyan ka namin ng bago, brand new na Ford Everest. Yun nga lang, aging ito, 2024 year model. Ito, ipapangalan namin under your name. Okay? Considered as free. Dahil nagbayad ka na rin naman ng cash Yun nga lang, napunta doon sa ahente. Yung iba ay nasa bangko. At maybe yung iba ay nasa amin. Pero considered as loss pa rin yan. Dahil gusto natin na maging malinis ang ating negosyo, relationship between the dealer and the customer. O sige, ito, bibigyan na namin tong 2 million considered as loss na ito. Walang magagawa si Bilalin Lim kundi tanggapin yon. Dahil hindi naman talaga i-refund yung cash na yon. Matagal lang nangyari yan at ngayon lang pumutok Diba? Yun lang ang nakikita ko. Pero kung meron po silang ibang naiisip dyan na hindi ko alam o meron po silang, alam mo na, maghihiring pa sila sa korte, sila na yun. Sana nga alam ko yung buong istorya nang sa ganun talagang ma-evaluate ko ng maigi. 'Di ba? Okay. So yun lang mga ka-idol. Thank you for watching dun sa nauna kong video. Sana napanood po ninyo yun. At thank you din po sa mga nanonood ng video ito. Ito lang ay personal opinion ko lang naman. Okay? Okay. Thank you.